Kamusta na mga kameds? Meron naman tayo ngayong ire-repair na cellphone. Ang unit pala na to Vivo Y95. So ang may-ari pala nito nag-PM lang sa akin, chinat niya ako regarding dito sa cellphone niya. Ang sabi niya sa akin na yung cellphone niya yung sira ngayon sa LCD. So yun ngayon ang gagawin ko, papalitan ko to ng LCD. Bali home service to. Sabi ko sa kanya, kukunin ko na yung LCD dun sa supplier ko. Tapos pagbigay lang siya ng half payment para at least pag kinuha ko yung LCD dun sa supplier ko. So nakakuha na ako ng LCD para ipapalit ko dito sa may Vivo Y95 na to. So yan, binabaklas ko nga pala yung battery. Tinatanggal ko muna siya. Tapos tinanggal ko rin yung cover na tape dun sa likod ng battery. Tapos yung connector ng LCD tinanggal ko. So yun, madali na siya matanggal kasi hindi na siya nakadikit. So napansin ko dito pala sa frame niya may puti-puti, may corrosion na. So ibig sabihin nito yung cellphone nabasa to. Yan ang indication na nabasa yung isang cellphone na nagkaroon na siya ng puti-puti dun sa may frame. Kaya nasira yung LCD nito. So ngayon nilinisan ko muna yung bawat gilid dun sa pagkakabitan ng LCD. Kailangan natin malinis yun para matanggal lahat yung mga dumi-dumi. Kasi pag hindi mo siya nalinisan, magkakaroon siya ng bukol-bukol o umbok. Tapos yung LCD hindi siya lalapat na maayos. So nilinisan ko na rin pala yung bawat gilid para matanggal yung mga dumi. Kasi nga water damage to kaya nasira yung LCD. So yun na pala yung bagong LCD na ipapalit ko. So ikakabit ko na siya. So quality itong LCD na pinapalit ko sa mga nagpaparepair sa akin. Legit yung supplier ko. Maganda yung mga LCD at mga iba pang parts ng cellphone, tulad ng mga halimbawa battery. Yan, so ngayon tinitesting ko muna siya. So ayaw mag-open ng cellphone. So check ko rin yung sa may battery niya. I-jumper ko yung fuse. Bali tatanggalin ko na siya kasi nagpapatay sindi rin siya nung chinarge ko. So ito rin ang isang issue pala niya. So kailangan tanggalin na natin yung fuse ng battery. So ayan, hinihinang ko muna yung bawat kabila ng terminal ng fuse para matanggal siya. So nilagyan ko rin nga pala ng flux yan para mas mabilis matunaw yung lead. So pagkatanggal ng fuse, dadagdagan ko rin ng flux para yung lead na ilalagay natin mas mabilis kumapit. So ayan, hinihinang ko na, nilalagay ko na yung lead dun sa magkabilang terminal na pinagkabitan ng fuse. So ganun lang, ipagduduktong lang natin yung magkabilaan. So okay na, ikabit ko na yung lead dun sa may connector ng fuse. So yan, nilagyan ko rin siya ng masking tape para iwas short din dun sa may nilagay natin na lead. So ayan, kinabit ko na yung battery. So ayaw pa rin siya mag power on. So yun nga, yung power switch niya may sira din pala. So ayan, chinik ko nga na ayun, nagkakarga na yung cellphone. So ang sira naman niya ngayon yung isa pa, yung power switch. So ganito kasi pag water damage, maraming nagiging sira yung cellphone. So ayun, ginawa ko na lang paraan yun sa may power switch niya. Inayos ko na lang, nilagyan ko na lang ng jumper wire para gumana siya. So ayun, nag-open na yung cellphone. So okay naman yung touch. Nagtatouch naman ng maayos yung LCD na pinalit ko. So magagamit na ito na maayos na may-ari.